Parating na sila. Kailangan ninyong mag-ingat. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Iligtas na ninyo ang sarili nyo. Umalis na kayo rito. Lo, kumalma ho kayo. Katangahan ng pagtiwala namin sa iyong halimaw ka. Kanina pa ako naririndi sa paulit-ulit mong pagtawag sa akin ng halimaw, hayop, halimaw, ha? Hayaan niyong ipakita ko sa inyo kung ano ang totoong halimaw. Magaling, Maris! Tapusin na natin to. Katapusan mo na, kabunan! Naniniwala ka ba na hindi mo lubos na kakilala ang mga taong malalapit sa'yo? Ang mga taong lubos mong pinagkakatiwalaan ay may tinatago ring sikreto at lihim? Ako kasi, Your Honors, oo. Akala ko noon, sa oras na maging malapit tayo, ay kilala na natin ang isa't isa. Ngunit ang naging insidente sa pagitan namin ng aking ninong ang nagbago sa pananaw ko. Ang ninong na maalaga at mabait ay isa palang gabunan. At ako naman ay may dugong diwata. Ako nga pala si Maris, tubong Quezon. At ito ang kwento na gusto kong ibahagi sa inyo. At syempre, bago natin simulan ang kwento ni Maris, Your Honors, alam niyo na, you know the drill. Like, subscribe, share, and comment. Para naman mas masaya tayo, di ba? Maraming salamat sa suporta, Your Honors. Ano ba naman yan, ate? Talaga bang uwi tayo doon? Bakit? Nandito na sa city lahat ng mga kaibigan ko. Alam mo naman ang dahilan kung bakit tayo uuwi ron, Rico. Wala na akong trabaho. Problema ba yun? Di maghanap ulit. Alam mong hindi madaling makahanap ng trabaho dito. Mas prefer nila ang mas bata o di kaya naman nakapagtapos ng pag-aaral. At wala na ako sa mga nabanggit. Kung tatanggapan sila ng hindi college graduate, hindi pa rin nila ako tatanggapin lalo na at malapit na akong mawala sa kalendaryo. Buwisit naman talagang buhay na to. Oh. Kung gusto mo rito, ikaw ang maghanap ng trabaho. Pero kung ako, mas magiging maganda at tahimik ang buhay natin sa probinsya kesa dito. Ano naman ang gagawin natin doon? Sige nga, ate. Ano, magsaka? Wala namang masama sa pagsasaka. Isa pa, kung yan ang inaalala mo, huwag ka mag-alala. May naipon naman akong pera at bala ko na lang magtinda ng mga gulay at prutas sa palengke. Pwede mo akong tulungan sa pamimili at pagbubuhat ng mga paninda kung sakali. Napailing na lang ako nang makitang nakasimangot pa rin ng muka ng nakababata kong kapatid na si Rico. Kahit kailan talaga ay ayaw na ayaw niya sa probinsya nila mama na hindi ko naman alam kung anong dahilan. Kaya habang nag-iimpake ng mga gamit, ay hinayaan ko na lang siya sa gusto niyang gawin at hindi ko na siya kinulit pa sa pag-aayos ng mga gamit niya. Mabuti na lang din at susunduin naman kami ni Ninong Eduardo. Dadaanan daw niya kami sa nirerentahan naming apartment at ihahatid sa bahay nila mama sa probinsya. Kabawasan na rin yun sa mga gagastusin sana. Tapos yung matitipid namin, di may dadagdag para sa panimula naming magkapatid sa probinsya. 5 minuto matapos akong mag-impake ay narinig na namin ang pagkatok sa pintuan. Rick, buksan mo na ang pinto at baka ang ninong na yan. Sandali lang. Bakit hindi yata magandang gising mo? Anong nangyayari sa'yo, Rick? Hayaan nyo na lang po at mainit na naman ang ulo. Ay, nako. Hindi pwedeng ganyan sa biyahe, ha? Baka mapaglaruan ka ng mga duwende dahil sa mukha mong yan. Yung mga salubong pa man din ng kilay ang paborito nilang paglaruan. Iyo, hindi na ho ako batang 5 taon na matatakot niyo pa sa mga ganyang bagay, no? Tanda-tandaan niyo na para maniwala sa mga engkantong ganyan. Rico, ano ba yan? Matuto ka ngang rumispeto. Nakakatanda ang kausap mo, ha? Sorry po, wala lang talaga sa hulog ang batang yan. Mukha nga. Hayaan mo, Rico. Matutuwa ka naman sa probinsya. Madami kang mararanasan doon na hindi mo pa nararanasan dito sa syudad. Ano? Tumunga nga sa palayan? Wag na lang ho, no? Huwag nyo na lang pong pansinin, Nong. Ano, ready na ba kayo? Ay, mga gamit nyo. Wala na ba kayong nakalimutan? Wala na po.
Nakaimpake na po kami at na-check ko na po lahat. O ano pang hinihintay natin? Tara na. Masyadong delikado kung aabutin tayo ng gabi sa daan. Sige po, Nong. Hukom, tuluyan na kaming lumabas ng bahay. Inabot ko muna sa landlady ang susi ng apartment na nirerentahan namin bago kami nagpaalam at tuluyang sumakay sa van na pagmamay-ari ni Ninong Eduardo. Naipasok na niya ang lahat ng aming mga bagahe, kaya naman wala nang ginawa ang nakasimangot ko pa ring kapatid at sumakay na lang sa likurang bahagi ng sasakyan, katabi ng mga gamit namin. Napailing na lang ako habang pinapanood siya bago ko napagpasyahang sumakay sa unahan ng van, sa tabi ni Ninong Eduardo. Oh, ano? Ready na kayo? Wala nang naiwan? Wala na po, Ninong. Ikaw, Rico, maayos ka ba dyan? Komportable naman? Maayos naman. O paano? Paandarin ko na to, ha? Tara na. Ninong? Malaki na po ba nagbago sa baryo? Ganun pa rin naman ang baryo natin. Pero sa mga kalapit na lugar, masyado nang maraming mga nakatayong building at kung ano-ano pang mga center na hindi ko na alam kung ano ba yung mga yon. Ganun po ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman kayo pababayaan doon. Basta ba lagi kayo makikinig sa akin at sa mga bilin ko, ha? Oo naman po. Malaking tulong sa amin na may matanda pa rin na gagabay sa amin. Natutuwa akong makatulong. Nangako rin kasi ako sa inyong ina tungkol sa bagay na to. Nandun pa rin po ba yung sapa na pinaglalaruan namin ni Rico nung mga bata pa kami? Yung malapit sa likod ng bahay ninyo. Nandun pa yon pero masyado na ring masukal dahil napabayaan na. Wala na rin masyadong mga bata ang nagpupunta ron para maglaro. Bakit naman po? Sayang naman. Pinaghihinalaan kasi sinumpa yung sapa dahil natuyo na at nawala na yung tubig. Yung mga batang nagpupunta ron sinasabi kinukuha daw ng diwatang nandun bilang alay sa sapa. Ay nako, kwentong kutsero na naman yan, no, Tio? Pwedeng wag ka na makinig kung hindi ka naniniwala. Hindi naman talaga ako nakikinig, no? Masyado lang kayong maingay na naabala niyo yung pagtulog ko. Ikaw talaga? Ay nako, hayaan mo na lang siya magpahinga dyan sa likod. Paano ba makakapagpahinga yung ingay ninyo dyan? Oy Rico, dapat matuto kang gumalang. Hindi mo kabisadong baryo. Baka may maapakan ka at masaling nang hindi sinasadya. Tsak na ikakapahamak mo yon. Ako na lang talaga ang nahihiya sa pakikitungo ng aking kapatid. Kung tutuusin ay malaking tulong ang ginagawa ni Ninong Eduardo, lalo na't hindi naman niya sana tungkulin o responsibilidad yon. Minabuti ko na lang na manahimik habang pinapanood ang bilis ng paglipas ng oras. Ilang sandali pa ay tumigil pansamantala ang van para kami ay makakain. Matapos noon ay tinuloy na namin ang biyahe. Ilang oras pa ang tahimik na pagtahak namin sa daan hanggang sa mapansin ko ang pagbabago ng paligid. Mula sa mga kabahayan ay napalitan ng mga puno na nakatanim sa paligid. Nang tiningnan ko si Rico mula sa rearview mirror ng sasakyan, ay mahimbing na ang tulog niya. Ilang minuto pa ang tinagal ng aming biyahe bago pinasok ng sasakyan namin ang isang luma at gawa sa kawayang arko ng lugar na aming pupuntahan. Oh, mga bata, nandito na tayo. No? Bakit ang daming tao? Masanay ka na, ganyan talaga ang buhay sa baryo. Hindi naman pala kami maiinip kung sakali. Nako, maraming magagawa dito para hindi ka mabagot. Mabuti naman po pala para kahit papano malibang ang makulit na kapatid ko. Ano? Dito na ba tayo? Oo, kaya bumaba ka na. Ay nako, mabuti naman kung ganun. Aba ng biyahe, buwisit, nakakapagod. Nauna nang bumaba ng sasakyan si Rico. Wala akong nagawa kundi tulungan si Ninong na magdiskarga ng mga gamit namin dahil hindi maaasahan ang kapatid ko. Hindi naman din naging mahirap yon dahil sa harap mismo ng lumang bahay nila mama tumigil ang sasakyan. Habang nagbababa ako ng mga gamit ay pansin na pansin ko ang mga matang nakatingin sa amin na nagpailang sa akin. Bawat galaw ko ay sinusundan nila ng tingin kaya naman lumapit na lang ako kay Ninong. Naabala pa rin sa mga bagahe naming ibinababa. Ako na tuloy ang nagbukas ng pinto ng bahay para makapasok si Ninong ng maayos habang buhat ang malaking bag na may lamang mahahalagang gamit. Nakita ko ang paraan ng paggala ng mata ni Rico sa buong bahay. Bakas ang pagkainis sa mukha niya kaya hindi ko na rin napigilang hindi ilibot ang mata ko. Gawa sa kahoy ang buong bahay. Kapansin-pansin ang alikabok na naipon sa mga furniture at mga antik na figurin. Inis na naupo si Rico sa mahabang upuan sa sala.
O ano, maayos na ba kayo rito? Maayos naman po, Ninong. Ayos ba, Rico? Rico, Ate, pwede ba? Ang haba-haba ng biyahe, pagpahingayin mo naman ako sa sermon mo. Ay nako, hayaan mo na. Papasukin mo na lang sa kwarto niya para kahit papano ay makapagpahinga siya. sige po, Ninong. Salamat po sa paghatid, ha? Wala yun, ano ka ba? O paano, una na ako ha? Ano, sigurado kayong wala na kayong kailangan? Wala na po. Masyado na po nakakahiya. Ay nako, para naman kayong iba. Teka, may kakainin ba kayo mamaya? Bibili na lang po kami ng dilata. May malapit naman pong tindahan ako nakita sa labas kanina. Sige, kayo nang bahala ha. Mauna na ako ha. Tawagin nyo na lang ako kung may problema. Isara nyo yung pinto mamayang gabi. Siguraduhin nakalak na maayos ha. Mahirap na, baka sunggabang kayo ng mababangis na hayop. Opo, Ninong. Salamat po talaga. Hinatid ko na lang sa labas ng bahay ang aking ninong bago ko muling pumasok at saka nag-asikaso ng mga gamit. 2 ang kwarto sa bahay, kaya naman hindi naging problema sa aming dalawa ni Rico ang mahihigaan. May kama rin sa bawat kwarto, pero dahil matagal nang hindi nahihigaan ay madumi at puno na ng alikabok. Madilim na rin ang paligid nang matapos kong ayusin ang mga gamit at kahit papano ay nakapaglinis na ng kwarto naming dalawa ni Rico. Nakatulog na talaga siya kahit na halos hikain na ako sa alikabok dahil sa kutsyon ng kama niya. Rico! Uy! Hindi ka na dito sa kusina para makakain na ng hapunan at makabalik ka na sa pagtulog mo. Anong ulam? Sardinas sana yan, pero mabuti na lang may nakita akong tindahan ng lutong ulam sa tapat, kaya bumili na lang ako ng dinuguan. Mabuti na lang at hindi sardinas. Bubuka na dito para pareho na tayong makapagpahinga. Te, Hmm, bakit hindi natin kasabay si Tio? Nasaan siya? di ba kanina nagpaalam na umuwi na? Pinabayaan ko na rin dahil masyado na natin siyang naabala ngayong araw. Okay. Pero ate, sigurado ka ba na dito tayo titira? Hindi na ba tayo babalik ng Maynila? Rico, nagtitipid tayo. Dagdag gastusin kung gugustuhin pa natin na bumalik doon. Pasensya na ha. Alam kong hindi mo gusto ang paglipat natin dito pero wala na rin kasi ako magagawa. Hindi naman natin pwedeng pakiusapan lagi ang landlady dahil may pamilya rin naman siyang binubuhay. Ayos lang ate. Huwag ka mag-alala. Sabi naman ni Ninong may mga bagay na pwedeng pagkaabalahan dito. May liga raw ng basketball sa 1 linggo. Pwede kang sumali doon kung gugustuhin mo. Sige, titignan ko. Masasanay ka rin naman dito, panigurado. Magkakaroon ka rin ng mga kaibigan. Huwag mo na pagaanin ng loob ko ate. Alam ko naman ang bagay na yun, no? Rico, hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin? Kung kaya ko lang, hindi naman kita pipilitin na umalis ng Maynila, lalo na at doon na rin ako nabuhay at nasanay. Pero kahit ngayon lang, sana marunong ka ring intindihin ng mga bagay-bagay, lalo na at wala namang may gusto sa atin ito. Matapos kong sabihin ang bagay na yon, ay tuluyan akong tumayo sa hapag. Ayokong magtanim ng sama ng loob o magkasamaan kami ng loob kaya minabuti ko na lang na pumasok sa sarili kong kwarto at doon nilabas ang nararamdaman. Naiintindihan ko naman kung saan nanggagaling ang kapatid ko, pero sana nakakatanggap ako ng kaparehong intindi mula kay Rico. Tirik na ang araw nang magising ako. Hindi na rin ako nakalabas dahil sa pagod ng paglilinis ng bahay. Nang makalabas sa kwarto ay tahimik pa ang buong bahay. Siguradong tulog pa si Rico kaya naman napilitan ako lumabas ng bahay para bumili ng almusal. Nang tuluyang makalabas ng bahay ay nakasalubong ko ang isang matandang lalaki. Seryoso ang itsura niya. Walang bakas ng emosyon habang nakatingin lang sa kabuuan ng bahay namin. May kailangan po ba kayo? Ay, parating na sila. Kailangan ninyong mag-ingat. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Iligtas na ninyo ang sarili nyo. Umalis na kayo rito. Lo, kumalma ho kayo. Hindi ko ho kayo maintindihan eh. Umalis na kayo bago pa sila sumalakay sa inyo. Sino hong sila? Mga aswang. Umalis na kayo hanggat hindi pa sila tuluyang nakakapasok. Hindi ko alam ang gagawin ko noong mga oras na yon. Nakaagaw na kami ng atensyon ng mga dumadaan. May isang babae na naglakas loob na hilahin ako mula sa lalaki. Ayon sa kanya ay iniiwasan ng lalaking yun ang nagngangalang Lucio.
dahil meron itong sinabi tungkol sa mga aswang na hindi din naman pinaniniwala ng mga taga-baryo. Gising na si Rico nang makabalik ako ng bahay pero kapansin-pansin ang pamumutla niya. Mabilis akong lumipat sa kanya matapos kong ibaba ang pandesal sa lamesa saka siya hinawakan sa noo. Mainit siya. Rico, ayos ka lang ba? Namali lang siguro ng gising, te. Namumutla ka at ang init mo. Hindi ka na naman siguro natulog kaya ganyan ka ngayon. Te, sakit na ulo ko. Teka, sandali. Bibili muna ako ng gamot mo. Kumain ka muna ng tinapay, ha? Oy, huwag mo ko iwan dito. Sandali lang ako, Rico. Ay, huli na. Nagpaparamdam na siya. Ano ang ginagawa niyo dito? Paano kayo nakapasok? Bukas ang pintuan, iha. Pero hindi ho dapat kayo pumapasok ng basta-basta sa bahay na may bahay. Hindi ako baliw. Nagsasabi ako ng totoo. Sino ba yung pulubing yan, te? Bakit ba kung sino-sino nang pinapapasok mo dito sa bahay? Kung hindi kayo naniniwala sa akin, ay ilalapit ko sa inyo ang kaibigan kong albularya. Ate, ano bang sinasabi ng pulubing yan? Baliw na yata yan eh. Napakaputla mong bata. Kailangan na natin siyang madala kay Melba para matingnan siya. Sandali lang ho. Hindi pa po ako pumapayag. Wala na tayong oras, mga bata. Kailangan na ninyong magmadali dahil kapag umatake na sila, ay wala na kayong magagawa kung hindi ang magpasakop. Ate, ano ba yung sinasabi niya? Hindi ko maintindihan. Ang mabuti pa, sumunod na tayo. Uy, ate, nababaliw ka na ba? Hindi mo ba nakita yung paliw na yan? Wala namang mawawala sa atin kung paniniwalaan natin siya. Isa pa, makakatulong din ang albularyang sinasabi niya para sa lagnat mo. Ay, sige na, magmadali na kayo. Ate... Makinig ka na lang sa akin, kahit ngayon lang. Dahil sa siniksik ng matanda sa utak ko, ay napapayag niya ako sa kanyang kagustuhan. Kahit na palaging tumututol si Rico, ay wala siyang nagawa nang ako na mismo ang nakiusap sa kanya. Kaya naman hindi pa man nakakainom ng gamot sa lagnat ng kapatid ko at tanging pandesal pa lang ang laman ng tiyan ay mabilis kaming lumabas ng bahay. Hinayaan naming mauna sa paglalakad si Lucio na kung titingnan sa malayo ay hindi naman talaga mukhang baliw. Mapapaisip ka na lang talaga sa mga paniniwala na kanyang sinasabi at sa paraan kung paano niya yun ipahayag. Di rin nagtagal ay huminto kami sa isang bahay na gawa sa pawid at kawayan. Mula sa loob ay lumabas ang may katandaang babae. May hawak itong bote ng alak at sa tingin ko ay langung-lango na dahil hindi na niya maituwid ang paglalakad. Matulin naman ang hakbang ni Lucio para alalayan ang babae nang muntik na itong matumba dahil sa kalasingan. Seryoso ka ba dito, ate? Mukhang may diferensyon na rin yan eh. Hinaan mo yung boses mo at nakakahiya kung madidinig tayo. Hindi mo ba nakikita? Paano mang gagamot yan kung lasing? Hoy, halina kayo. Pumasok na kayo rito. Lucio, sinabi ko naman sa'yo na hindi na ako manggagamot. Pero Melba, kailangan nila ng tulong mo. Aalis na lang ho kami. Hindi. Tumuloy kayo rito ngayon para makita niyang mabuti ang nangyayari. Halika na, Rico. Ate, wag na. Ayaw naman niya manggamot oh. Wag na nating abalahin. Rico, ano ba? Si ate naman eh. Nauna akong maglakad kaya walang nagawa ang kapatid ko kung hindi ang sumunod. Dahan-dahan ang bawat paghakbang na aking ginawa hanggang sa tuluyan na kaming makaharap ng matandang babae. Ang mata niya ay nakatutok sa akin. Parang bahagya pang natigilan at nagulat dahil muntik nang mabitawan ang hawak-hawak na bote ng alak na kanyang iniinom kani-kanina lang. Teka, bakit? Ano ba ginagawa niyo rito? Ay, sila ang sinasabi ko sa'yo, Melba. Ano, naniniwala ka na ba? Masyadong malakas ang presensyang nararamdaman ko sa inyo. Kakaiba at nakakakilabot. Anong ibig niyong sabihin? Ate, umalis na tayo rito. Malakas ang presensya ng diwatang tagapagbantay sa inyo. At sa baryong ito, lubos yung delikado. Nilalagnat ho ang kapatid ko. Nagsisimula na sila kung ganon. Kanina ko pa po naririnig yan. Di ko naman alam ang ibig sabihin. Sino ho ba ang tinutukoy niyo? Ang pumatay sa iyong ina. Ang mga aswang na gustong magbukas ng lagusan at kayo magiging susi para sa bagay na iyon. Ang huling dugo ng diwatang tagapagbantay.
Ate, ang mabuti pa umalis na tayo rito. Mga baliw lang naman ang mga yan eh. Hindi ako baliw! Sinasabi ko lang ang nakikita ko, bata. At wala akong ibang intensyon sa inyo. Ate, tara na nga. Umalis na tayo rito. Iinom ko lang to ng gamot, tapos gagaling na rin ako bukas na bukas. Hindi mo alam kung sino ang kalaban ninyo, kaya paalala lang na kailangan ninyong mag-ingat. Kailangan kanila, Melba. Kailangan nila ng gabay tungkol sa bagay na yan. Hindi ko gusto ang pamimilit. Hindi sila lubos na naniniwala, kaya ayokong pangunahan ang kanilang desisyon. Mas lalo lang silang mapapahama kung ipipilit ko ang alam kong tama, Lucio. Tahimik akong hinila ng aking kapatid palayo sa kubo na yon. Ramdam ko pa rin ang init ng palad niya habang nakahawak sa akin. Pero hindi ko na lang pinansin. Hinayaan ko siyang hilahin ako, pero nandun pa rin ang maraming tanong sa isip ko. Mas lalong nagulo ang utak ko dahil hindi ko alam kung saang Poncio Pilato kukunin ang mga sagot na hindi ko naman dapat pinoproblema ngayon. Hanggang sa nakarating na kami ng bahay at ang mga tanong pa rin ang bumabagabag sa akin. Kaya naman kinailangan pa akong yugyugin ni Rico para bumalik sa ulirat. Uy, ate, nahawa ka na ba sa mga baliw na yon? Hindi ka ba talaga nagtataka o nagtatanong man lang tungkol sa mga sinabi niya? At sa tingin mo ba talaga totoo yung mga sinasabi nila? Na ano, diwatang tagapagbantay si Mama, tayo ang mga huling dugong tagapagbantay, kaya gusto tayong patay ng mga aswang? Ate, nababasa ko lang sa comics yung mga ganong kwento eh. Nagbabasa ba kayo ng comics? Nasa anong volume na kayo at anong pamagat yon? Hindi mo ba nakita kung gaano kaseryoso yung matandang babae kanina? Seryosong-seryoso siya na parang totoong-totoo ang mga bagay na nalalaman niya. Natural te. Yun ang pinaniniwalaan nila eh, kasi baliw sila. May mga kakulangan. Palibasa, baliw rin yata yung matandang lalaki. Kaya sinasamahan niya sa trip yung lasengga niyang kaibigan. Hindi ko alam pero... Ate, huwag mo na ako simulan ng ganyan. Hindi totoo yung mga sinasabi nila, no? Walang diwata, walang engkanto, at mas lalong walang aswang. Sige na, at wala na akong sinabi. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna sa kwarto mo. Mamimili muna ako sa kanto ng kakailanganin para sa tanghalian at isasabay ko na rin ang pagbili ng gamot mo, ha? Ate, huwag mo na masyadong isipin ng bagay na yon. Hindi totoo yun. Oo na. Sige na. Magpahinga ka na. Lalabas lang ako para mamili. Nang tuluyang makapasok sa kwarto si Rico, ay lumabas ulit ako ng bahay para bumili ng malulutong ulam. Habang naglalakad, ay ramdam ko pa rin ang kakaibang tingin ng mga taong nadadaanan ko. Rason kung bakit mas ginulo ng mga tanong na namumuo sa isip ko. Mas lalong gumulo at hindi ko alam kung bakit mas lumakas ang bawat dagundong ng dibdib ko habang naglalakad. Dahil sa mapanuring mga mata nila ay hindi na ako nagtagal. Puno ng pagmamadali ang bawat hakbang ko, kaya wala pang 30 minutos ay nakauwi na ako sa bahay namin. Mabilis kong sinara ang pinto at dumiretso sa kusina para magsimulang magluto ng sinigang para makaginhawa sa kapatid ko. Saktong kapapatay lang ng kalan ay bigla akong nakarinig ng magkakasunod na katok sa pintuan. Dali-dali akong lumapit doon at pinagbuksan ng ninong ko na nakangiting sumalubong sa akin. Noong, kayo pala. Pasok po kayo. Oh, kumusta ang unan yung gabi ha? Nakatulog ba kayo na maayos? Ako po nakatulog. Si Rico, ayun, nandun sa kwarto, nilalagnat. Ha? Na paano siya? Pinainom mo na ba ng gamot? Teka, may gamot ka bang dala? Nakabili na po ako nung bumili ako ng karning baboy sa kanto. Nagluto po ako ng sinigang. Mabuti naman kung ganun. Dito na po kayo kumain. Marami naman po akong naluto eh. Pwede pa po kayong mag-uwi para kila Ninang. Ay nako, wala sa bahay ang ninang mo. Gumala kasama si Catherine. Oh, bakit hindi po kayo sumama? Gusto ko kayong bisitahin eh. Sumangayon din ang ninang mo dahil alam niyang bago kayo rito. Sandali lang po Nong ha. Tatawagin ko lang po muna si Rico para makakain pa habang mainit pa ang sabaw. Rico? Rico, halika na. Kakain na muna tayo habang mainit pa ang sabaw. Sandali. Bilisan mo dyan para makahigop ka ng sabaw at makainom ka na rin ng gamot mo. Ay, ang ingay mo, te. Rinig na rinig ng kapitbahay yung boses mo. Alam mo, ang dami mong reklamo. Halika na, naghihintay ang pagkain at saka si Ninong. Ha? Nandito siya?
Oo, kaya ayusin mo yung ugali mo ha, at nakakahiya na talaga. Masyado na tayong abala. Oo na. Oo, opo. Ninong, Oh, Rico. Sabi ng ate mo may sakit ka raw ah. Maayos na bang pakiramdam mo? Medyo maayos na po. Mabuti naman kung ganun. Baka po napagod lang ako sa biyahe. Hindi na rin po kasi sanay ang katawan ko sa mahabang biyahe. Baka nga. Ito pang si ate, napaka-OA. malamang nag-aalala ko sa'yo. At bakit naman? Kinausap yung baliw na pag-aalagala at hindi pa naligayahan. Sumama pa para ipatingin ako sa albularya raw na kaibigan niya. Talaga? Anong sabi? Mag-ingat daw kami kasi aatake raw yung mga aswang sa amin. Si ate naman paniwalang paniwala. Paano kung totoo ang mga yun? Bakit hindi natin tanungin si Tio kung totoo nga yung mga yon? Ninong? Ay, naku. Sinabi nyo nga. At mukhang wala naman sa tamang pag-iisip yon. Hindi nyo na dapat iniisip ang mga bagay na yon, ha? Walang katotohanan ang sinasabi nila. Pati po yung sinasabi nilang diwatang tagapagbantay si Mama? Ano namang babantay ni Mama kung ganun? Ninong, may alam po ba kayo tungkol sa bagay na yon? Matagal na kami magkaibigan ng mama nyo. Dapat ay may nabanggit siya kahit papano sa akin o bago siya namatay, hindi ba? Tama ka, Tio. Ito kasi si ate masyadong napapraning eh. Nahawa na yata sa dalawang baliw na yun. Rico, mas matatanda pa rin sila sa'yo kaya dapat mo pa rin respetuhin. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kahit na, mas matanda sila sa'yo kaya dapat igalang mo. Dahil sa aking naging sermon, ay natapos ang aming pagkain nang nakasimangot si Rico. Sinubukang magbiro ni Ninong Eduardo pero tuluyan nang nawala sa mood ang aking kapatid. Pero hindi ko na yung pinagtunan ng pansin dahil totoong mali ang kanyang asal para sa dalawang nakatatanda. Gusto kong magkaroon siya ng respeto kahit sa mga taong may kakulangan sa pag-iisip dahil nararapat din naman silang respetuhin kahit papano. Nanatili si Ninong Eduardo matapos namin kumain. Doon siya tumambay sa sala katabi ang nakasimangot ko pa rin kapatid habang naguhugas ako ng mga pinggan. Pinilit kong palakihin ang aking tenga para madinig kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Huwag ka nang sumimangot dyan. Hayaan mo ng kapatid mo. Tio, paano hahayaan? Kasama nga ako sa kabaliwan niya, no? Hayaan mo na nga. Magkakasamaan lang kayo ng loob kung sakali dahil sa mga hindi naman importanteng mga tao. Pero Tio, hindi po ba talaga kayo naniniwala sa mga ganon? Sa mga diwata o kahit sa mga aswang? Naniniwala. Nung bata pa ako, paniwalang-paniwala ako sa mga kwentong barbero ni Mama. Kaya takot na takot ako noon. Ay, si Tio talaga puro biro. Ay, wag mo na nga lang pansinin. Pasasaan ba at makikita nyo rin na hindi totoo yung mga bagay na yon. Basta wag lang kayo magtalo, ha? Nag-aagawan na ang dilim at liwanag sa langit nang magpaalam si Nino. Naiwan kami ni Rico na tahimik na pinakikiramdaman ang isa't isa. Kahit walang nagsasalita sa amin, ay parang nagkasundo kami na doon na lang manatili sa sala at buksan ng TV. Dahil wala naman kaming ginagawa ay nanood na lang kami ng mga pelikula. Doon na rin namin napagpasya na kumain. May natira pa sanang sinigang kaya hindi na rin ako nag-abalang magluto at ininit na lang ito. Bahagyang nawala ang lagnat ni Rico na ipinagpasalamat ko. Habang kumakain ay bigla na lang nabitawan ni Rico ang hawak niyang kutsara kasunod ang panginginig niya. Agad ko naman siyang pinuntahan. Rico, huy! Ano ba nangyayari sa'yo? Ano ba, Rico? Sandali lang tatawagin ko si Ninong sa cellphone. Ninong, sumagot ka, please. Rico, wag mo naman akong takutin, please. Ninong, bakit hindi ka sumasagot? Sandali lang, Rico Tinatawag ko si Ninong para makahingi tayo ng tulong. Ate, Ano ba nangyayari sa'yo? Bigla mo na lang nabitawan ang kutsara mo. bigla akong nilamig eh. Ang init mo na naman. Ano ba nangyayari sa'yo? May nararamdaman ka ba? Nasusuka, nahihilo? Ay, hindi. Ayos lang ako, te. Baka kasi tama yung mga matatanda kanina. Baka nagsisimula na talaga ang mga aswang sa balak nila. Ate, please.
Ayoko muna makarinig ng tungkol sa mga ganyang bagay. Bakit ka kasi nagkakaganyan? Siguro nag-a-adjust yung katawan ko. Magiging maayos din ako, seryoso. Basta itigil mo na yung paniniwala sa mga kwentong kutsero ng dalawang matandang yun. Sasagot pa sana ako nang makarinig kami ng kaluskos sa bubong. Akala ko ay guni-guni ko lang ang bagay na yun. Lalo na at hanggang ngayon ay bukas ang TV at horror movie ang nakasalang na palabas. Pero napatunayan kong hindi nang pinahinaan ko ang TV at todo pa rin ang ingay na naririnig ko sa bubong. Parang kaluskos na mga paa at pagtatangkang sirain ang luma naming bubong. Nagkatinginan kami ni Rico pero bakas pa rin sa kanya na ayaw niyang paniwalaan ang nangyayari ngayon. Ate, nantitrip lang yung mga yan. Seryoso ka ba talaga? May aakyat sa bubong natin ng ganitong mga oras para mantrip lang? Ano ba gusto mong sabihin ko kung ganun? Nahalimaw o aswang ang mga yan? Sino pa bang gagawa ng ganito, ha? Ate, masama ang pakiramdam ko ngayon. Pwede ba wag na natin itong pagtalunan? Pero, Isang kalabog ang nagpatigil sa akin sa pagsasalita. Ang mga langit-ngit ng bubong ay natigil kasabay ng pagdamba ng isang malaking aso mula sa may sirang parte ng bubong. Mabilis akong nakailag pero ang kapatid ko na hindi makapaniwala sa nakita ay hindi makagalaw agad kaya siya ang nasa ilalim ng malaki at delikadong hayop na naglalaway ng malapot. Kita ko ang pagtama ng matutulis na kuko ng halimaw sa braso ko. Hindi pa ako nakakabawi sa takot ay muling may dumambang isa pang halimaw sa akin. Isang hakbang palayo sa kanyang pinagbagsakan ang aking ginawa. Saktong malapit ako sa isang espada na nakadisplay sa dingding ng bahay. Matulin ko yung dinampot at iniyambang isasaksak sa halimaw na nais akong atakihin. Ate, tulungan mo ako. Walang iya ka. Pakawalan mo ako. Rico! Anong kailangan nyo? Pakawalan nyo ang kapatid ko! Ate, tawagin mo si Tio, ate. Kanina ko pa tinatawagan pero hindi sumasagot eh. Parang hiya ka! Aray! Sinakmal ang braso ko! Mariin kong hinawakan ng espada kahit na hindi ako marunong gumamit noon ay basta ko nalang sinaksak sa kaharap na halimaw ang talim nito. Sumirit ang dugo mula sa sugat na nagawa ko sa kanyang tagiliran. Muli kong itinarak ang talim nito sa dibdib ng halimaw nang akmang aatake ulit dahil sa galit. Nag-iwan ang malaking aso ng malakas at kasing talim ng kidlat na ungol at alulong bago tuluyang humandusay sa sahig ng aming bahay. Nang tuluyang mawalan ng hininga ang halimaw na umatake sa akin, pinuntahan ko ang kapatid kong hindi makalaban dahil sa sama ng pakiramdam. Buong lakas kong itinulak ang halimaw na nasa ibabaw niya bago ko tinulungang tumayo si Rico na tulala at bakas pa rin sa muka ang hindi makapaniwalang ekspresyon. Ate, ano yung mga yan? Bakit ang lalaking aso naman yata ng mga yan? Umawa ka na lang sa akin at huwag humiwalay. Pero ate, ang laki niya. Sigurado ka bang kaya mo? Napatay ko ng isa. Ano pa bang pangalawa? Pero ate, tawagan na lang natin si Tio. Hindi siya sumasagot. Gabing-gabi na. Nakakahiya kung mga abala pa tayo para lang dito. Lang? Halimaw yung mga yan. Kaya tayong lapain na namang oras ngayon. Manahimik ka na lang, Rico. Hayaan mo akong dumiskarte. Sigurado ka ha? Ang mabuti pa, habang nilalabanan ko ang halimaw na to, tumakbo ka na sa kwarto mo. Mas ligtas ka ron. Pero ate, hindi kita pwedeng iwan. Sa lagay mo, mas mapapadali kung iiwan mo ko. Ate naman eh. Seryoso ko, Rico. Sa lagay mo, mas lalo mo lang akong hinahawakan para hindi makalaban. Pero ayaw kitang iwan eh. Pareho tayong mapapahama kung iisipin at maprotektahan pa kita sa tabi ko habang nilalabanan ko ang halimaw na yan. Habang nag-uusap kami ng aking kapatid, mabilis na gumalaw ang halimaw sa aming harapan. Sa isang iglap ay nasa ilalim na naman ako. Dahil sa puwersa na binigay nito sa kanyang pag-atake, ay tuluyan kong nabitawan ang hawak kong espada. Kaya naman halos dumoble na ang paningin ko dahil sa higpit ng pagkakahawak nito sa aking leeg. Ate! Tumakbo ka na at magtago! Ayoko! Sinabi ko na, di ba? Makinig ka naman sa akin. Pero ate, mapapatay ka niya! Kaya ko siyang talunin.
Hindi mo kailangan mag-alala, Rico! Hindi kita iiwan dito. Huwag nang matigas ang ulo, Rico! Sa nanlalabong mga mata ay kita ko pa rin ang mariing pag-iling ni Rico. Mabilis niyang binigyan ng distansya ang pagitan namin, saka walang sere-seremonya na iniabot ang isang latigo na kapareho ng espada na nakasabit din sa dingding ng sala. Walang awa niyang hinampas ang likod ng halimaw, ngunit hindi yun natinag. Mas humigpit ang pagkakahawak nito sa aking liig hanggang sa nararamdaman ko na ang dahan-dahang pagtagos ng mahahabang kuko nito sa balat ng aking liig. Ramdam ko ang init ng pagdaloy ng dugo mula sa sugat na gawa ng halimaw. Pakawalan mo ang ate ko! Demonyo ka! Hindi mo pa kayang lumaban kaya makinig ka sa akin. Ililigtas kita, ate. Hindi ko hahayaang mapahama ka. Rico! Ate, ayos ka lang ba? Kaya ko pa! Aray! Sabi ko, pakawalan mo ng ate ko! Halos mahilo na ako nang bigla kong kaladkarin ng halimaw gamit ang malaki at mabahong niyang bunganga. Kagat-kagat niya ako sa braso at hindi ko mapigilang hindi makaramdam ng hilo dahil sa kawalan ng dugo na siguradong nakakalat na sa aming sahig. Sa di may paliwanag na tagpo ay biglang humangin ng malakas, kasabay ng pagbagsak ng mga dahon sa puno na nasa tabi ng aming bahay. Tila isang buhawi ang namuo sa loob ng aming sala. Kasabay nun ay ang matingkad na pagliwanag ng loob nito. Kasunod ng pagkawala ng liwanag at buhawi ay tuluyang lumitaw ang isang napakagandang babae. Walang bakas ng emosyon ang mukha nito. Sino ka? Isa ka rin ba sa kanila? Nandito ako para sa pinangako kong proteksyon. Proteksyon? Para kanino? Para sa mga anak ni Alisa. Para sa dating kaibigan. Kung sino ka man, pakiusap. Iligtas mo si ate. Yun ang dahilan kung bakit ako narito. Ang dugo sa sahig na nagsilbing senyales para sa akin para marating ito. Tinawag ako ng dugo sa sahig. Hindi ko maintindihan na sinabi mo pero iligtas mo ang kapatid ko. Humarap ang seryosong mukha ng diwata sa pwesto ng aswang na ngayon ay hindi pa rin tumitigil sa pagsunggab ng kagat sa akin. Isang malaking kagat sa braso ang nagpamanhid sa buo kong katawan. Kaya kahit gustuhin kong lumaban ay hindi ko na magawa. Ang nakalutang na diwata ay mas tumaas. Kasabay ng kanyang naging pagtaas ay ang unti-unting pag-ihip ng malakas na hangin. Ang pagsayaw ng mga halaman ay nag-iba ng ritmo. Mas naging bayolente ang bawat paghampas ng mga sanga nito. Kahit nakahiga at nanghihina ay kita ko ang bahagyang paggapang ng malalaking ugat ng puno na bumutas sa aming sahig na yari sa kahoy. Unti-unting bumibilis ang paggapang nito. Dahilan kung paano nahuli ng ugat ang nasa likurang paa ng halimaw. Tuluyang nilamon ng ugat ng malaking puno ang asong halimaw. Nang tuluyang mawala sa paningin namin ang halimaw, mabilis na tumakbo si Rico papalapit sa akin. Bakas ang pag-aalala sa mukha niya. Ate, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Maraming salamat sa naging tulong mo. Gaya ng aking sinabi, responsibilidad ko ang tumulong at iligtas kayo sa panganib. Yung sinabi mo kanina, tinawag ka ng dugo ko? Anong ibig sabihin nun? Malakas ang presensya ng inyong ina sa bahay na ito. Pinuno niya ng mahika ang bawat bahagi kung saan maaalerto kung sakali mang may mga mag-alay ng dugo sa bawat bahagi nito. Ako ay kaibigang matalik ng iyong ina. Kaya bukod sa kanya, nararamdaman ko rin ang panganib sa bahay na ito katulad ng nangyari ngayon. Ibinahagi niya sa akin ang bagay na iyon. Ngunit siya ay tuluyang namatay dahil sa mga tuso at ganid na halimaw na gustong pagharian ang mundo. Totoo bang diwata si Mama? Sa mga nakita niyo ngayon, hindi pa ba kayo lubos na naniniwala? Hindi ko kasi maintindihan kung paano nangyari ang bagay na yun. Maayos sa tahimik ang bahay namin. Sa Maynila kami lumaki kaya paano konektado si Mama sa lugar na ito? Siya ang pinakamalakas na diwata nung panahon na nabubuhay pa siya. Ang tagapangalaga ng isang napakahalagang hiyas at may kapangyarihan na konektado sa lahat ng elemento sa mundo. Apoy, hangin, tubig at higit ang lupa. Ang kanyang malakas na kapangyarihan ay may kaakibat din na matinding responsibilidad. Ang maging tagapagpantay ng mundo. Ang maging protektor ng mga mortal sa mga nilalang ng dilim. Pero kung totoong sinasabi mo,
Paano siya nakabuo ng pamilya tapos siya pa rin ba yung tagapagbantay? Nang makilala ng iyong ina ang ama niyong mortal sa kalagitnaan ng kanyang pagliligtas, ay tahasang inamin ng inyong ama ang pag-ibig niya para sa aking kaibigan. Nang tuluyang mahulog ang loob niya sa inyong ama, ay yun din ang oras ng kanyang pagbibitaw sa posisyon. Pinangalagaan niya ang kalikasan, ngunit nang mawala ang kanyang kapangyarihan, ay sinamantala yun ng mga nilalang ng dilim para iganti ang kanilang lahi. Namatay siyang lumalaban pero hindi naging sapat ang kanyang natitirang lakas para matalo ang mga halimaw. Bukod pa ron ay ayaw niyang malaman ng mga ito ang tungkol sa inyo. Bakit? Totoo ba yung sinabi ni Aling Melba kung gano'n na kami ang susi para mabuksan ang lagusan? Anong klaseng lagusan ba yon? Bakit simula nang napunta kami dito, hindi na mawala ang panghihina ng kapatid ko? Dugo ninyo ang kailangang ialay upang mabuksan ang lagusan na nais ng mga aswang. Dahil si Alisa ang bukod tanging nagpasara ng daan na yon at dugo ninyo lamang ang makakapagpabukas ng bagay na yon. Dugo ng kanyang mga anak. Anong nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Aswang ba ang may gawa nito? Hindi. Ang inyong ina ang may gawa ng bagay niyan. Ang iyong pagkakasakit ay paraan ng iyong ina upang maitago ang amoy ng inyong dugo sa mga halimaw na naghihintay ng pagbabalik ninyo. Sandali. Ang sabi nyo para maitago ang dugo namin. Pero bakit may umatake pa rin? Sapagkat may nakakaalam ng tunay niyong pagkatao. Hindi. Imposible. Tama. Lalo pa at si Tio Eduardo lang naman ang may alam ng paglipat natin. Siya lang din ang may alam ng koneksyon natin kay Mama sa lugar na to. At siya lang ang pwede pagsabihan ni Mama ng ganyang mga bagay. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit sobrang mahalaga para sa kanya ang pagbibigay ng komportableng buhay para sa inyo? Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko gustong panghimasukan ang relasyon niyo sa ibang tao, pero kailangan niyo mag-ingat. Hindi lahat na nagpapakita ng kabutihan ay totoo. Minsan, sila pa ang mas demonyo at halimaw. Anong gagawin namin sa sandaling umatake ulit sila? Maiking bukas na bukas ay pumunta kayo sa albularya na nagbigay sa inyo ng babala. Yung baliw na yun? Seryoso ba kayo? Hindi siya nasisiraan ng ulo. Kilala siya bilang isang mahusay na albularya ng panahon niya. Legit ba talaga siya? Sinabi ko na sa iyo, di ba, Rico? Masama ang masyado ka makapagsalita lalo na at hindi mo naman talaga siya kilala. Isang sugo at dating kaibigan si Melba, kaya alam kong higit siyang makakatulong sa inyo. Alam niyang gagawin sa ganitong klaseng mga bagay. May pwede ka bang ibigay sa amin bilang karagdagang proteksyon? Ang hiyas na lubos na pinapahalagahan ng iyong ina. Hindi ko kabisado ang paggamit ng bagay na yan, kaya baka hindi ko magamit ng tama. Ang hiyas ay hindi tumitingin sa tagal ng pagkakahawak o nakasanayan. Nasa puso ang bagay na iyon. Ang busilak at dalisay na layunin ang magbibigay lakas sa mutya para matalo ang kahit na anong puwersa ng kadiliman. May dapat ba kaming malaman? Baka mamaya ikapahamak pa namin ang bagay na yan kung sakali. Ang bawat kapangyarihan ay may limitasyon at hindi naiiba ang mutya ng kalikasan. Dalisay at purong kabusilakan ang nagpapalakas sa mutya. Sa oras na matabunan ng galit ang gumagamit, sari-saring dilubyo ang mangyayari sa mundo. Ang dahilan ay ang kawalan ng balanse ng mutya dahil sa negatibong emosyon na babalot sa kapangyarihan nito na siyang dalisay. Tuluyan ang lumapag sa sahig ang Diwata. Mangha kong tiningnan kung paanong yumakap sa kanya ang mga ugat na kani-kanina lang ay yumakap at lumansi sa mga halimaw. Nagmistulang damit na yari sa ugat ang bagay na yon. Pinanood namin ang pag-unat niya ng kanyang kamay, kasabay ng paglitaw ng hiyas mula sa kanyang dibdib bago niya yung tuluyang hawakan. Ang liwanag na mula sa mutya ay kumalma at naging banayad. Lumapit siya sa akin at inabot ang mutya. Hiling ko na sana ay inyong pangalagaan ang mutyang yan. Grabe ate, ang astig ng batong yan. Hindi dapat ito basta-basta paglaruan ha. Masyadong delikado ang batong to para sa ganitong kapritsyo lamang. Sana ay huwag ninyong hayaan na mapunta sa kamay ng masasama. Hindi natin alam ang mangyayari sa oras na mapasakamayan ng nilalang na may matinding pagnanasa sa pagkawasak. Wala naman kaming balak pagsabihan ng tungkol dito.
Iyan ang natitirang paalala na isang mabuting diwata ang inyong ina. Isang bayani na dapat tingalain, kaya sana ay panghawakan ninyo ng mabuti at huwag hayaan na tangayin ng negatibong emosyon ng inyong kalooban. Kaya ba talaga nitong kontrolin ng lahat? Paano? Mula sa hangin, tubig at apoy, maging ang lupa ay kayang kontrolin ng hiyas na yan. Ang mga may buhay na nabubuhay at nakaugat sa lupa, maging ang mga bagyo at araw, ang bulkan at ang mga sapa. Galing naman. Siyang tunay, sadyang malakas ang hiyas na hawak ninyo, kaya kailangan ng matinding pag-iingat. Ang mutya ang naging sentro ng aming pag-uusap bago tuluyang nawala ang diwata. Tahimik na akong nakaupo sa sala habang ang mga mata ay nasa batong hawak-hawak ko. Unti-unting bumalik sa isip ko kung paanong sinadya ni Ninong na pagmukaing hindi totoo ang mga sinasabi ni Aling Melba. Dahilan kung bakit mas naging matindi ang pagtutol ni Rico sa pakikipag-usap doon. Tapos ngayon ay malalaman namin na totoo pala ang lahat ng kanyang nabanggit. Kasabay ng pagkakatuklas namin na totoo ang mga aswang at hindi gawa-gawa lang. Ang mga diwata pala ay hindi katang-isip lang. At ang aming ina ay kabilang sa lahi ng mga nilalang na yon. Naputol lang ang mga katanungan sa isip ko nang umubo ulit sa tabi ko si Rico. Katulad ko ay bakas ang kalituhan sa mukha niya. Ate, ano sa palagay mo? Ano kayang dahilan kung bakit sinabi ni Tio Eduardo ang mga bagay na yun nang wala man lang pala siyang kasiguraduhan kung tama ang kanyang mga sinasabi? Baka gusto niya lang tayo mag-ingat. Hindi, may nararamdaman akong kakaiba. Yan ka na naman sa mga hinala mo eh. Hindi ka pa ba natututo sa hinala mo kanina kila Aling Melba? Pero ate, iba to. Nakakasiguro ako na may mali. Rico, hindi mo dapat pinag-iisipan ng ganyan si Ninong Eduardo. Malaki na itulong niya sa atin. Hindi mo ba naisip kung bakit parang daig pa niyang isang ama kung makatingin kumayos tayo rito? Hindi pa siya nakontento at dumalaw dito ulit kanina. Tapos ano, biglang hindi makontak nung kailangan natin ng tulong? Rico, anong gusto mong iparating ngayon? Na baka sa kanya talaga tayo dapat mag-ingat. Hindi ko alam kung paniniwalaan kung sinasabi mo eh. Buhay natin ang nakasalalay dito. Kaya mag-isip ka naman ate. At gamitin mo kahit papano yung utak mo. Hindi puro lang pagtanaw ng utang ng loob. Rico, sumusobra ka na. Sorry ate. Gusto ko lang naman tingnan mo ang bawat panig at anggulo. Pasensya na pero hindi mo naman maaalis sa akin ng tumanaw ng utang na loob, hindi ba? Alam ko naman yun ate. Alam kong sa mga oras na ito ay tama si Rico. Kailangan kong maging matalino sa pagtitiwala. Kailangan kong tingnan ang bawat butas at sa nakikita niya ay malaking katanungan ang sinabing opinyon ni Ninong tungkol sa mga taong higit pala na makakatulong sa amin. Nakatulugan na namin ang usaping yon. Kinabukasan ay hindi pa sumisikat ang haring araw, maaga kaming bumangon. Hindi ko alam kung natulog ba ang kapatid ko dahil mas nauna pa siyang bumangon sa akin. Dala-dala ang mutya ay mabilis naming tinahak ang paglabas ng bahay. Hawak ni Rico ang espada at ang ginamit niyang latigo habang ako ay palingalinga sa paligid. Umaasa na makikita si Lucio. Hindi namin alam kung saan siya naglalagi, kaya napagkasunduan naming dalawa ni Rico na maghintay sa labas ng aming bahay sa oras ng pagdaan niya. Ilang sandali pa ay nakita na namin ang pamilyar na bulto ng matanda. Mabilis kaming lumapit sa kanya. Hindi na hinintay ang pagdating niya sa harapan ng aming bahay. Anong ginagawa niyo sa labas ng ganitong oras, ha? Masyado pang maaga. Kailangan po namin ng tulong nyo at ng kaibigan nyo. Anong nangyari at biglang nagbagong ihip ng hangin? Pasensya na po sa inasal namin kahapon. Hindi lang po kami bukas sa mga ideya na kakaiba kaya nabastos po kayo. Sus, mukhang hindi naman nagsisisi ang kapatid mo, ha? Uy, Rico, Sorry po. Hindi lang po talaga ako namulat sa mga bagay kaya ginawa kong biro at katatawanan yung mga pinaniniwalaan ninyo. Hindi ibig sabihin na hindi pa ninyo nakikita ay walang katotohanan. Sana'y matuto kayong rumespeto sa iba't ibang paniniwala ng mga tao. Opo, naiintindihan ko po. Huminga ng malalim ang matanda sa harapan namin. Ang buong akala namin ay hindi siya papayag. Pero nang hindi kami sumunod agad sa paglalakad niya, ay huminto si Lucio at humarap sa amin habang nakataas ang kilay. Ano pang iniintay nyo riyan? Tutulungan niyo ba kami?
Ay, paslit pa lang kayo at wala pang alam. Kaya pagbibigyan ko kayo ngayon, ha? Maraming salamat po. Bueno, halika na at na makwento ninyo kay Melba kung anong nangyayari sa mga sugat ninyo. Paano nga ba yan? Dahil po sa aswang. Di na ako nagulat nang umatake sila kagabi. Mas nagulat ako nang buhay pa kayo hanggang ngayon. Tinulungan kami ng magandang diwata kahapon. Binigyan pa nga niya si ate nung hiyas eh. Mabuti naman pala at may karagdagang kayong proteksyon. Ilang sandali pa ay narating na namin ang pamilyar na kubo ng matandang albularya. Kagaya kahapon ay naabutan namin siyang langung-lango habang may hawak pa ring bote ng alak. Nakita niya kaming papalapit kaya naman binitawan niya ang bote at saka sinubukang ipakita sa amin na hindi siya lasing kahit na halatang halata naman. Tuluyan na kaming nakalapit at sa bawat hakbang ay nababawasan ng emosyon sa mukha ng matanda. Gumapang pa ang mga mata niya sa sugat na nakuha namin sa engkwentro kagabi. Bakit kayo bumalik? At na paano mga sugat na yan? Melba, tulungan mo sila. Lucio, hindi ba sinubukan mo na rin humingi ng tulong para sa kanila kahapon? At anong nangyari? Minatatayo at tinawag na mga baliw. At ngayon, gusto mong tulungan ko sila? Mga bata sila at hindi alam ang kanilang sinasabi. Maawa ka naman. Ikaw lang ang makakatulong sa kanila. Makatulong? Naririnig mo ba sinasabi mo? Sarili ko nga, hindi ko matulungan tapos hihilingin mo na tulungan ko yung mga yan. Hindi naman talaga naniniwala sa mga sinasabi natin. Hindi po namin sinasadya nangyari kahapon. Hindi lang po talaga kasi kami lumaki sa paniniwalang meron kayo. Kaya pinagtatawanan niyo ang mga bagay na hindi niyo lubusang nalalaman. Tama ba? Pagkakamali ko po yun. Kaya humihingi ho ako ng tawad. Pero sana ho ay matulungan niyo ho kami. Wala na ho kaming ibang malapitan eh. O siya, sige. Gaya na sinabi ni Lucio ay masyado pa kayong bata kaya palalagpasin ko ang mga nangyari kahapon. Talaga ho? Marami hong salamat. Pumasok na tayo sa loob at doon pag-usapan natin ang lahat. Ay, mabuti pa nga. Para din hindi marinig na kung sino. Linisin muna natin ang sugat niyo bago tayo mag-usap. Malalalim at masyadong delikado kapag hindi pa nalinisan. Yun na nga ang ginawa ni Aling Melba. Kumuha siya sa maliit niyang kusina ng palanggana at mga halamang gamot bago siya bumalik sa sala kung nasaan kami. Sa akin muna siya unang humarap. Ramdam ko ang hapdi sa bawat paghagod ng mainit na dahon ng bayabas na nilagyan ng langis at itinapat sa apoy. May narinig pa akong mga binubulong niya habang titig na titig sa sugat ko. Pagkatapos nun ay si Rico naman ang kanyang hinarap. Ganoon din ang ginawa niyang paraan ng paglilinis. Lumipas ang ilang minuto, nalinis na ni Aling Melba ang mga sugat namin. Kaya naman tahimik siyang naupo sa pang-isahang upuan na yari sa kahoy sa tapat ng inuupuan naming tatlo ni Mang Lucio. Masyadong bayolente ang ginawa nilang pag-atake. Mas nakakagulat na naiwan pa niya kayong buhay ngayon. Tinulungan sila ng bagong tagapagbantay ng kalikasan. Ang pumalit sa nanay niyo, hindi ba? Kahapon lang po namin nalaman ang tungkol sa tunay na katauhan ni Mama. Kaya hindi ho kami agad naniwala sa inyo. Kalimutan niyo na ang bagay na yun. Ang mahalaga ay ligtas kayo ngayon dito. Lucio, bumili ka muna ng alak kila Bining ha. Damihan mo. Hindi ba dapat pinag-uusapan natin ang magiging plano? Huwag kang mag-alala, bata. Alam niyang ginagawa niya. Mas malakas pa nga siya kapag may tama ng alak sa katawan eh. Dumaan ng maghapon at habang lumalalim ang gabi, mas lalong tumitindi ang bawat kabog ng dibdib ko. Nakahanda na ang lahat. Ang mga alak ay nakalatag na sa sahig. Hawak ko na ng mahigpit ang mutya ng kalikasan habang mahigpit din ang pagkakakapit ni Rico sa hawak niyang latigo. Inabot niya sa akin ang espada. Ilang sandali pa ay narinig na namin ang kakaibang kaluskos sa bubong. Gumala ang mga mata ni Aling Melba sa paligid na parabang naghihintay lang siya ng unang pag-atake. Ako man ay ginaya ang kanyang ginagawa. Bawat langit-ngit sa bubong ay sinasabayan ng malalakas at mabababang alulong ng mga aso na parabang handa ng lumapa. Rico, huwag kang lumayo sa akin. Kailangan mong maging maingat at alerto. Alam ko yun, ate. Mabuti kung ganon. Umanda kayo.
Huwag niyong alisin ang mga mata niyo sa bawat butas na pwede nilang daanan. Ayan, malapit na! Tuluyang nasira ang bubong ng bahay. Isa-isang dumamba ang mga halimaw na hayok sa laman. Malalaki ang mga katawan ng anyong aso. Itim na itim ang mga buhok habang ang mga mata ay pare-parehong nanlilisik. Tumutulo pa ang malapot na laway sa sahig habang dahan-dahan kaming pinalilibutan. Maging alerto kayo! Tuso ang mga asbo! Matatalo lang natin ang mga halimaw na yan kung mas tuso tayo at walang inuurungan. Ang dami nila! Huwag ka mag-alala. Nasa likuran mo lang ako. Mabilis na tumakbo ang mga asong halimaw papalapit sa amin na naging dahilan kung bakit kami nagkawatak-watak. Mahigpit ang hawak ko sa espada at hindi mapigilang hindi silipin si Rico na abala sa pag-atake at pag-iwas. Si Aling Melba ay mabilis at maliksing hinagisan ng asin ang mga halimaw na gustong makalapit sa kanya. Dumamba ang isang halimaw mula sa aking likuran. Ramdam ko ang tulis ng kanyang kuko sa aking batok. Balak na sugatan muli ako, ngunit isang saksak ng espada ang aking binigay. Pinilit kong abutin ang katawan niya mula sa likuran at itinarak ang talim ng hawak na armas. Nanigas ang halimaw sa aking likuran at tinanggap ko ang oportunidad para tuluyang ibagsak ang katawan nito. Naging sanhiyo ng muling pagdami ng mga halimaw na animoy gutom at sabik na handa ng manlapa, ngunit hindi ako natinag. Hindi ko pinalagpas ang bawat hagupit ng kanilang kuko. Bawat lapat na mga ito sa akin ay sinuklian ko ng mga sugat gamit ang aking espada. Kinilabutan ako nang marinig namin ang isang pamilyar na halakhak. Nagkatinginan kami ni Rico na ngayon ay abala sa pakikipagsagupaan sa isang halimaw na nasa harapan niya. Mula sa pinto ay lumitaw si Ninong Eduardo. Hindi ko inaasahan na makita siya sa kabilang panig. Malaki ang ngisi sa mukha niya habang ang mga asong halimaw ay nanatili sa kanyang likuran na para bang mga tapat na sundalong handang sundin ang kanyang kagustuhan. Ibang klase rin ang katigasan ng ulo niyong dalawa. Hindi talaga kayo nakinig sa akin. Kung nakinig kami sa'yo, sana pareho na kaming patay ni Ate Maris ngayon. Halimaw ka talaga! Naniningil lang ako, Rico. Wala sanang personalan. Tinuring kang pamilya ni Mama. Bakit ka maniningil? Ano yung sinasabi mo, Ninong? Utang na sana ay matagal na niyang nabayaran kung ako ang pinili niya at hindi ang walang kwenta niyong ama. Kung ako ang nakabuntis sa inyong ina, ay wala na sana akong problema ngayon. Nabuksan ko na sana ang lagusan at tinitingala na ng mga halimaw at sinasamba. Hindi ko akalaing napakababaw mo pala, Ninong. Isang kababawan pala ang maghangad ng kapangyarihan? Ha? Hindi mo alam ang sinasabi mo dahil bata ka pa. Hindi lang kababawan, kung hindi isa ring karuwagan. Ate, kahit anong gawin mo pagkausap sa kanya, mananatiling sarado ang isip niyan. Mananatiling hayop ang hayop, kahit anong kabutihan ang ipakita mo. Pinapahanga mo ko sa katapangan na meron ka, Rico. Wala kang karapatan na tawagin ako sa pangalan na yan habang nilalait at minamalit mo ang mga magulang ko na nagbigay sa akin yan. Kumalma ka. Hindi magandang pangunahan ka ng galit, Rico. At katangahan ng pagtiwala namin sa iyong halimaw ka. Kanina pa ako naririndi sa paulit-ulit mong pagtawag sa akin ng halimaw, hayop, halimaw, ha? Hayaan niyong ipakita ko sa inyo kung ano ang totoong halimaw. Naging alerto ako nang napansin ko ang pagsenyas ni Ninong Eduardo sa mga asong halimaw na nasa likuran niya. Mabilis siyang sinunod ng mga ito. Ang mga hakbang ay daig pa ang kabayo sa sobrang bilis. Isang asbo ang umatake sa akin. Gamit ang hawak kong espada ay nagawa ko yung salagin, kasabay ng pagtulak ko sa kanya. Muling lumusob ang halimaw. Gustong sunggaban ang braso ko pero hindi ko yun pinayagan. Mabilis kong nagamay ang umaataking halimaw. Ang hindi ko lang napaghandaan ay may isa pang dumamba sa aking likuran. 2 halimaw na ngayon ang pinipilit na ilapit ang kanilang naglalaway na bunganga sa akin. Ate! Palagya ka! Hindi ko akalain na kaya mo silang saktan at paslangin para lang sa kapangyarihan na gusto mo! Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Isa ka lang laos na albularya ngayon. Ang laos na albularyang magpapabagsak sa'yo! Oho, talaga? Kaya mo? Bakit hindi mo subukan? Hindi ko lang susubukan dahil gagawin ko!
Walang bakas ng katandaan kay Aling Melba nang tumakbo siya papalapit sa nagkukumpulang mga asong halimaw. Hindi ko rin nakita ang saktong pagkuha niya ng alak sa sahig dahil nang makalapit siya sa mga ito ay may hawak na siyang bote. Puno ng lakas niyang inihampas ang bote sa ulo ng asbong pinakamalapit sa kanya bago niya isinaboy ang laman sa katawan nito. Pansin ko ang banayad niyang pagbulong at kasunod nito ay ang pagkuha niya ng posporo para sindihan. Isang kiskis ay nagliyab ang aswang. Ungol at alulong ang narinig sa paligid habang nangyayari ang bagay na yon. Ha! Yan lang ba ang kaya mo? Napakarami kong alaga. Mahuubusan ka ng alak kung yan ang gagawin mo. Sinong may sabi sa'yo? Huwag kang masyadong mayabang. Dahil baka mailibing ka ng buhay ng mga alaga ko. Sino may sabi sa'yong papayag ako? Wala ka sa posisyon para magdikta kung ano ang mangyayari. Ay, walang niya ka! Pakawalan mo ako! Lucio! Pakawalan mo si Lucio! Ako ang kalabanin mo! Buong lakas kong itinarak ang hawak kong espada sa halimaw na pinipilit pa ring ilapit ang bunganga sa akin. Habang nakanganga ay itinarak ko ng diretso sa kanyang lalamunan ang hawak kong armas. Tumalsik ang dugo niya kasabay ng malakas na pag-ungol, ngunit hindi ako nasiyahan. Buong puwersa kong hinugot ang espada sa bunganga niya at walang pagdadalawang isip naman na isinagad yun sa kanyang tiyan. Dahilan ng tuluyang pagbagsak ng malaking katawan ng asong halimaw. Ate, gamitin mo ang mutya! Masyado pa silang marami. Natatakot akong baka mawala sa balanse at magdulot lang ng panganib para sa ating lahat. Hindi itong oras para matakot, ate. Kailangan natin ng mabilisang solusyon. Kinapak ko ang mutya sa bulsa ng aking damit. Puno ng ingat ko itong inilabas at nakaagaw agad ng pansin ang nagliliwanag nitong itsura. Nakita ko ang paglaki ng mata ni Ninong na parang maging siya ay nagulat sa kanyang nakita. Huminto sa ginagawang pag-atake ang mga aswang at parang nagkakaisa ng sabay-sabay silang naglakad papunta sa akin. Iniwan ang mga taong kanina ay sinusunggapan nila. Matalim kong tiningnan ang mga halimaw habang unti-unting niyayakap ng mga daliri ko ang mutya. Mariin akong pumikit at bumulong sa hangin at kasabay noon ay ang paggalaw ng mga puno sa paligid dulot ng malakas na pag-ihip ng hangin. Ang lupa sa aking pwesto ay bahagyang umangat at naging parang kalasag. Animoy isang proteksyon mula sa hukbo ng mga aswang na papalusob. Gamitin mo na maigi ang kapangyarihan ng Mutya, Bares! Hindi ko po alam kung paano. Magtiwala ka lang. Sigurado akong pakikinggan ka niyan. Ate, makinig ka at gawin mo yung mga bagay na kailangan mong gawin. Anong silbi ng isang kapangyarihan kung hindi mo alam kung paano gamitin? Manahimik ka, Eduardo! Huwag kang makikinig sa kanya. Sa akin ka lang makinig, ate. Ang mabuti pa ay ibigay mo na lang ang bagay na yan sa nilalang na higit na makakagamit ng lubos nitong kapangyarihan. At ano? Hayaang wasakin ang balansing bato na magdudulot ng dilubyo para sa buong baryo? Kahit hindi sigurado sa gagawin, ay pinikit ko na lang ang mga mata ko. Hinayaang sakupin ng kapangyarihan ng bato ang aking katawan. Ramdam na ramdam ko ang paggapang ng init ng kapangyarihan mula sa mutyang aking tangan. Ramdam na ramdam ko ang paggapang ng init ng kapangyarihan sa aking katawan. Unti-unti kong naramdaman ang paggalaw ng lupa. Kasunod noon ay ang ingay at alulong ng mga asbo. Hawak pa rin ang mutya ay sinikap kong idilat ang mga mata at nakitang halos lamunin na malalaking bitak ng lupa ang mga halimaw. May ilan pang pinipilit iligtas ang sarili sa pagbitin sa mga gilid gamit ang matatalas na kuko. Hindi ako nasiyahan sa nakita. Nanatili ang pagliliwanag ng mutya. Isang palatandaan na ito ay naghihintay pa ng aking utos, kaya naman muli akong bumulong. Mabilis na nagbago ang panahon. Natakpan ng maitim na ulap ang kalangitan. Kasabay ng aking mga huling salita ay bumuhos ang malakas na ulan na naging dahilan ng paglambot ng lupa. Yun ang naging rason kung bakit tuluyan ng nilamon ng lupa ang mga halimaw. Mga inutil at walang silbi! Ngunit sino ba ang may sabing ako ay inyong matatalo, ha? Halos kalahati ng mga alagad mo ang tuluyang nilamon ng lupa. Kaya anong karapatan mong magyabang ngayon? Isang kalapastanganan para sa isang gabunan na tulad ko ang ikumpara sa isang asbo.
Sa isang lahing mananatiling utusan at sunod-sunuran. Sa isang lahing habang buhay ay magiging alipin. Ibang klase ang iyong kayabangan, gabunan! Likas sa amin ang magmataas dahil totoo naman na palagi kaming nasa itaas. Nangunguna, likas sa aming lahi ang mamuno. Na aking tatapusin ngayon! Sa paanong paraan, Albularya? Gamit ang walang kwenta mong orasyon at alak? Sa tagal mong nabuhay sa mundong ibabaw ay wala ka pa ring pinagkatandaan. Ay, nakakalungkot isipin ang bagay na yon. Mas sumama ang timpla ng muka ni Aling Melba dahil sa narinig. Walang habas niyang sinugod si Ninong Eduardo, ngunit yun yata talaga ang tumatakbo sa isip niya. Dahil nang akmang aabutin na ni Aling Melba ang katawan ng halimaw, ay mabilis siyang napatumba. Sa isang iglap ay nakita kong nakaapak na ang paa ng 3 halimaw sa likuran ni Aling Melba habang nasa harapan na niya ang pinunong sinasamba ng mga asbo. Hindi lang si Aling Melba ang inatake ng mga halimaw. Nakita ko sa gilid ng aking mata ang muling pakikipagsagupaan ng lakas ni Rico sa 2 asong pinipilit na sunggabin ng kanyang braso. Sa isang maling galaw ay bigla na lang siyang napahiga. Halos mabuwal ako sa kinatatayuan nang makitang nagwagi ang mga halimaw na sunggaban ng braso ng kapatid ko. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Tumakbo kagad ako papunta sa mga halimaw. Ate, tulong! Hindi na ako papayag na may masaktan kayong tao! Huwag mong hayaan na daigin ang galit ang dibdib mo, Maris! Walang niya ka! Baka walang niya ako! Kumalma ka! Mga walang hiya kayo! Ako ang harapin niyo! Parang nawala ako sa sarili noong mga oras na yon. Ang mga bilin sa akin ay tila naglaho na parang bula. Unti-unting pinangunahan ng galit ang dibdib ko habang nakikita ko ang kapatid kong duguan at pinipilit makalpas mula sa pagkakagapos ng mga halimaw. Ang lupa ay unti-unting nabiyak kasabay ng pagdagundong ng kulog at kidlat. Ang dalisay na itsura ng mutya at ang kulay liwanag na binibigay nito ay nagbago. Ang kulay ng liwanag ay biglang naging pula, kasabay ng matinding paggalaw ng lupa. Ganyan nga, Maris. Ipakita mo kung sino ka at kung ano ang kaya mong gawin. Mga walang hiya kayo! Oo, tama ka. Mga walang niya nga kami, kaya ipakita mo ang galit mo. Sige na! Wag, ate! Labanan mo, Maris! Bakit kailangan kong kumalma sa panahon na to? Bakit kailangan kong palaging lawakan ang isip ko? Ate, dahil yan ang gusto ni Eduardo. Ang tuluyan kang magalit para masira ang mutya. Sige lang, Maris. Ipakita mo ang galit mo para sa iyong kapatid. Matalim pa rin ang bawat tapon ko ng tingin sa grupo ng mga asbo. Ngunit pinilit kong hawakan ang emosyon na naghahari sa akin ng mga oras na yon. Hindi ako maaaring maging mahina at maging kasangkapan para sa misyon ni Eduardo. Nang tuluyang makalma ang sarili, nagliwanag na rin ang mutya. Nawala na ang kakaibang kulog at kidlat at ang matinding pag-uga ng lupa. Mahina ka pa rin, Maris. Hindi mo pa rin ako matatalo. Sino may sabi na ang kalakasan ay ang pagpapakita at pagpaparamdam ng galit? Huwag mo nga akong bilugin, hangal ka. Hindi galit ang magpapatumba sa'yo, Ninong. Kung hindi dahil sa galit, wala kang magagawa. Hindi mo ko matatalo. Melba, gawin mo na! Oh, may sinisigaw ang mahal mong kaibigan, Albularya. Huwag mo masyadong intindihin ang sinasabi niya. Ako ang pakiharapan mo at bigyan ng atensyon. Ay, napakayabang mong tunay. Gaya mo ay may mga kakayahan ako. Lumapit si Aling Melba sa pwesto ko. Nagkatinginan kami at agad kong naintindihan ang nais niyang mangyari noong mga oras na yon. Habang hawak ang mutya, itinaas ko ang parehong kamay at habang ginagawa yun ay mabilis na sinaboy ni Aling Melba ang hawak niyang alak bago sinindihan muli ang natapunang grupo ng mga asbo. Dahil sa paraan ng aming pag-atake ay unti-unting nalagas ang mga asbo, kapwa nasusunog at nagiging abo hanggang tanging sininong na lang ang natira sa panig ng mga halimaw. Ikaw na lang mag-isa, gabunan. Sumuko ka na. Sinong may sabing kailangan ko ng aking mga alagad para manalo, ha? Kahit kailan ay hindi pa natatalo ang mga gabunan sa kahit na anong labanan.
Ngayon mo lang mararanasan ang bagay na yon! Gusto mo ba talagang ituloy to, Ninong? Oh, bakit parang hindi ka handa? Hindi mo ko kayang patayin ano? Gusto ko lang pahalagahan ng mga pinagsamahan natin. Malaki rin ang naitulong mo sa amin ni Rico. Ate, ano ba yung sinasabi mo? Alam nating lahat kung bakit niya ginawa yung mga ginawa niya. Manahimik ka, Rico. Isang katangahan ang pinapakita mo ngayon, Maris. Kahinaan at kaduwagan. Kung kaduwagan ng tawag sa pagiging tao, ay buong puso ko yung tatanggapin. Hindi ko pinahalata ang aking pagkakagulat nang biglang mawala ang emosyon sa mukha ni Ninong. Unti-unting nasira ang suot niyang damit, kasabay ng paglaki ng kanyang katawan na nabalutan agad ng itim na balahibo. Tumikas ang kanyang tindig habang ang buhok ay naging kulay puti at humaba. Mas humaba ang kanyang mga kuko na sa aking palagay ay kayang tusukin at dukutin ang kaloob-looban ko. Ang ngipin ay tila naging pako sa sobrang haba at tulis. Ang mga mata ay naging kulay pula habang patuloy na nanlilisik. Hindi ko napaghandaan ang kanyang naging pagtakbo. Sing bilis ng kidlat ang naging galaw niya at hindi ko namalayan na nasa likuran na siya ng aking kapatid. Hindi ko na nabalaan si Rico dahil napakatuling niyang kumilos. Mula sa likuran ay tinarak niya ang mahahabang kuko sa likod ng aking kapatid. Halos mabuwal ako sa kinatatayuan nang makita ang pagdaloy ng dugo sa bibig ni Rico. Isa kang malaking duwag! Hindi ka patas lumaban! Huwag mong alalahanin si Rico. Kaya siyang pagalingin ng mutyang hawak ko. Hindi kaduwagan ang tawag doon, Maris. Kung hindi diskarte. Napakasama mo talaga! Ay, wala na ba akong ibang maririnig mula sa'yo kundi yan? Bigyan mo pa ako ng ibang katangian, inanak! Mabilis kong tinawid ang distansya naming dalawa. Mabilisan kong tiningnan ang lagay ni Rico at nakahinga ako ng maluwag nang nakita kong humihinga pa ang aking kapatid. Hinarap ko na ng tuluyan ang halimaw. Ramdam ko sa aking likuran ang pagsunod ng albularya. May hawak itong bote ng alak. Kita ko ang bahagyang pagtungga niya sa alak na hindi ko pinigilan. Mariin ang hawak ko sa espada. Isang hakbang papalapit ang ginawa ko, ngunit mabilis niya itong nabasa at nakaalis sa kanyang kinatatayuan. Daig pa niya ang hangin sa bilis ng kanyang pagkilos. Hindi ko masundan ng kahit na anino niya. Ang tanging gabay ko lang sa pwesto niya ay ang kanyang mga halakhak. Nasa tabi ko lang si Aling Melba at katulad ko ay nakikiramdam. Maris, kailangan mo siyang malansi sa lupang basang-basa ng alak. Ha? Doon ko siya ikukulong at gagawing abo gamit ang alak. Paano ko gagawin ng bagay na yun? Kahit anong paraan, gamitin mo ang hiyas. Ikaw nang bahala. Basta kailangan mo siyang matuntong sa lupa na binasa ko ng alak. Sige po. Kailangan na nating tapusin ang bagay na ito. Malapit nang mag-umaga. Bago pa magising ang mga tao, kailangan na natin siyang mapatay. Iyon ang plano, Maris. Bilisan mo na ang pagkilos para matapos na. Sinunod ko ang utos ni Aling Melba. Muli kong tinaas ang mutya na aking hawak at ang lupa naman ang aking pinagalaw gamit ito. Nagsimulang gumalaw ang lupa. May mga ilang parte nito ang umangat. Nangyayari ang bagay na yon habang patuloy kaming iniikutan ni Ninong Eduardo. Naging dahilan yun ng kanyang pagtumba at ginamit ko ang pagkakataong yon para umatake. Dumiin ang pagkakahawak ko sa espada. Isang matinding saksak ang ibinigay ko sa halimaw. Gaya ng inaasahan ay umungol siya ng pagkalakas-lakas at sinikap na ilayo ang sarili mula sa aking pag-atake. Hindi niyo ako matatalo, mga hangal! Ikaw ay nanghihina pero naggagawa mo pa ring magyabang. Sino sa atin ang masangal ngayon? Hindi mo pa ako kilala. Huwag kang magpakasiguro. At lalong hindi mo rin ako kilala. Tama na, Ninong. Manahimik ka na. Bakit? Yun din ba ang tingin mo? Na matatalo mo ako dahil sa isang saksak lang? Ayokong gawin to sa'yo. Kaya wag mo kong pilitin. Hindi ko kailangan ng awa mo. Ang mga gabunan ay hindi dapat kinahaawaan. Nagulat ako nang biglang nawala ang mga sugat at galos na aking nagawa. Bumalik ang lakas ng halimaw. Ang bilis ay mas dumoble kaya halos hindi ko na talaga makita ang kanyang mga kilos. Hindi ako nakagalaw nang maramdaman ko ang kanyang presensya sa aking likuran. Nang tiningnan ko si Aling Melba ay maski siya natigilan.
narinig na namin ang nakakakilabot na halakhak ng nababaliw na halimaw. Bakit tila nawala yata ang mga yabang nyo? Ha? Nasaan ang sinasabi ninyong tapang? Pakawalan mo si Maris! Mas nais ko yatang lasapin ang laman niya. Pakawalan mo ko! Bakit ko gagawin ang bagay na yun? Natutuwa pa ako sa pakikipaglaro sa'yo. Wala ka talagang awa. Laruan ang tingin mo sa buhay ng tao. Hindi lang laruan, Maris. Kundi pagkain. Manahimik ka! Matulin ang pagtakbo ni Aling Melba sa amin. Ginawa ko yung senyales para makaalis sa pagkakahawak kay Ninong Eduardo. Gaya ng aming napagkasunduan, ay muli akong gumawa ng hakbang para malansi siya sa lupa na binuhusan ng alak. Ang aking mutya ay mabilis kong inangat na mabilis na nagpa-alerto sa halimaw. Bahagya siyang napaatras at napangisi sa akin. Ngunit sa kanyang paghakbang ay napunta siya sa lupang binasa ng alak. Magaling, Maris! Tapusin na natin to. Katapusan mo na! Gabunan! At anong binabalak ninyong gawin, ha? Hindi na pinatapos ng albularya ang aswang. Mabilis na sinindihan niya ang hawak na posporo at hinagis sa lupa kung nasaan ang gabunan. Kumalat ang apoy kasabay ang unti-unting paglakas ng engkantasyon na binibigkas ni Aling Melba. Ang mga sigaw at ungol ni Ninong Eduardo ay narinig sa buong lugar at kasunod noon ay ang unti-unting pagiging abo ng halimaw. Pinanood ko ang bahagyang paglipad ng abo ng halimaw dahil sa hangin. Habang nakikita ang katapusan ay kusang napaupo ang aking mga binti dahil sa panlalambot habang ang mga mata ko ay nandoon pa rin sa lugar na iniwan ng abo. Natapos na! Hindi ko akalain na matatapos ko. Si Rico, bilisan mo at gamutin natin ang kapatid mo. Mabilis akong lumapit sa pwesto ng aking kapatid na hindi pa rin nagigising. Takot pa ako na hinawakan ang sugat niya dahil baka maimpeksyon, pero walang magagawa dahil kailangan ko siyang gamutin. Nagliwanag ang mutya, kasabay ng pagdaloy ng enerhiya ng lupa sa sugat na natamo ni Rico. Dahilan yon para unti-unting maghilom ang sugat. Ate, Rico, pinag-alala mo ko. aray. Ate, Hayaan mo munang makabawi ng lakas ang kapatid mo. tapos na ba ang laban? Natalo niyo na? Natalo ni Aling Melba. Sa tulong mo, Maris. Natalo natin dahil sa tulong mo. Ilang araw rin ang lumipas matapos ang engkwentro namin sa aswang na si Ninong Eduardo. Nagsimula na ang aming pagtitinda sa palengke. Nagpatulong ako kay Aling Melba na kumuha ng pwesto, kaya hindi naging mahirap ang pagsisimula namin ng tahimik na buhay ni Rico. Habang si Rico naman ay tuluyang naka-adjust sa buhay probinsya. Nagkaroon din siya ng mga kaibigan kaya mas lalong bumilis ang kanyang pag-recover mula sa trauma na iniwan ng engkwentro namin sa gabunan. Abala ako nung araw na yon sa tindahan. Marahan na binabasa ang mga gulay para hindi malanta nang biglang lumitaw si Rico na hingal na hingal. Oh, napano ka naman? Magpapaalam sana ako sa'yo, ate. Saan naman ang lakad mo? Ate, nagkayayaan sila sa sapa eh. Gusto ko sumama. Naku, may magagawa pa ba ako? Di wala. Oo siya, sige na. Basta huwag ka magpapagabi, ha? Yes, boss. Nailing na lang ako habang unti-unting nawala sa paningin ko ang aking kapatid. Laking pasasalamat ko na hindi na siya aburido at mainitin ang ulo. Wala rin kami naging problema sa pagbabago ng buhay namin sa baryo. Napag-alaman din kasi namin na hawak lang sa leeg ni Ninong ang kanyang asawa kaya wala itong nagagawa sa kanyang mga plano. Ang kamatayan na nangyari sa halimaw ay nagsilbing pagtakas nila sa pagkakagapos kaya imbis na magalit ay lihim nila yung ipinagpapasalamat. Dahil sa insidenteng yun, namuo sa isip ko na hindi mo basta-basta makikilala ang isang tao kahit na matagal mo na siyang kilala. Lalo na kung hindi talaga busilak ang kaloob-looban nito. Kaya dapat tayo palaging mag-ingat at panatiliin lamang ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin.